upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupi ang malaking hukbo. Nilipon niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwang binasa. Sila'y nakabuwal at di na nakabakon. Parang isang ilaw na namatay ang linas. Ito ang sinabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang magong bagay na hanggang sa ngayon, di mo mamamasdan. Ako'y magbubukas ng isang langasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay matutubigan. Ako'y gagalang ninyong mga hayop na pawang mailang, gaya ng aristos at ng asong buwan. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpangpal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko ang aking hinirang upang ako'y kanila papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya'y tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang linapit tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likid. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paano inuulan niya ang mga Euphrates, sa sariling bayan namin, kami doon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aming masasayan natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong na layuhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay aming pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalutihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olivo. Kinaumaga ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Noong dinala sa kanya ng mga eskriba ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapi. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapi. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit tumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daigdig. Ayaw nilang tigilan ng natatanong si Jesus, kaya't sila ay tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang araw ng Kwaresma ay nagpakumpisal po yung pari. Yung kumpisala noon ay hindi tulad ng ganyan. Hindi tulad ng papasok sa loob ng kwarto. Dati ay nasa sentro, papasok yung pari, at may isa dito na luluhod at isa rin dito ay luluhod habang nakapila. Una dito, tapos dito, una dito, tapos dito. May nangumpisa na isang matanda at umiiyak. Sabi ng matanda, sabi niya, "Bless me, Father, for I have sinned." Galit na galit po ako, Father. Bakit? Ninakaw ko yung aking baboy na panghanda sa fiesta. 50 kilo na po yun. Ninakaw ko kahapon. Sabi nung pari, sabi niya, "Nanay, huwag po kayo dito magsumbong sa akin, sa pulis po kayo magsumbong. Pero pinatawad po ang inyong kasalanan para pagkat nagalit kayo." Pagkatapos ay dito naman, sa anak-anak, "Ikaw na." Hindi sumasagot. "O ikaw na." Sabi ng lalaki, "Mamaya po, Father, nandiyan po yung may-ari ng baboy." Tapos na po ang maraming kwento. Mga kapatid, isang mabuting balita ang ating narinig ngayon po sa ating Ebanghelyo. Una, ang tungkol sa panunumpa sa kasal. Sino po yung may mga asawa dito at kasal? Simbahan, pakitaas po yung kanang kilay. Sapagkat marami dito mag-asawa na hindi pa nagpapakasal sa simbahan. Di po ba? Yes. Tingnan natin yung mga katabi. May asawa po ba yan? O asawa niyo po ba yan? Marami dito. Ang panunumpa sa kasal ay hindi ordinaryong panunumpa.
Sapagkat sa kasal, nanunumpa ang ikinakasal hindi po sa pari, kundi sa Diyos. Kaya ang nanunumpa sa kasal ay sagrado. Una, tatanungin ng pari, tinatanggap mo ba siya ng maging asawa? Opo. Ibinibigay mo ba ang iyong sarili ng maging asawa? Opo. Handa ba kayong alagaan ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos? Opo. Pagkatapos ay yung panunumpa. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death was part. Pagkatapos ng kasal, ang saya ng buhay. Pagkatapos ng 5 taon, nagkakaroon ng third world war. Diba? Sapagkat, nakikita na ang tunay na ugali ng isang tao at nagkakaroon ng Pagbabago. pag kinasal kayo sa simbahan, may mga simbolo pong ginagawa na po. So pagsisindi ng kandila, para maliwanagan. Ito, kung itutuloy pa yung kasal. At nilalagyan ng belo. Susot ng singsing, belo, dito sa balikat ng babae, anong lalaki, sapagkat ang lalaki ang ulo ng tahanan. Ito po, kung isasabing ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Isinalagay ang cordon na formang 8, okay? 8, dalawa, ano po? Sapagkat pinag-iisa ng Diyos. At sa cordon, hindi pwedeng maglagay ng isang tao, lalaki man o babae. Dalawa lang. Pero, dito sa Dubai, sabi ng kaibigan ko, si Aling Marites, nakilala ko kanina. Sabi niya, Father, marami dito sa Dubai, may mga asawa sa Pilipinas. Pagdating dito, binata at dalaga. Ano po ang tawag doon? Ano po ang tawag? Pag yung may asawa at nagkakaroon ng bagong karelasyon, ano po ang tawag doon? Alam natin, di ba? Okay. So, pakikiapid. Ano po ang pakikiapid? Pag ang taong may asawa ay nagkakaroon ng relasyon sa isang tao na hindi niya asawa. Pakitingnan po ang katabi. Asawa niyo po yan. Doon sa accommodation, ang kasama niyo po ba asawa ninyo? Mga kapatid, ang pakikiapid sa panahon ni Jesus ayon sa batas ni Moises, ang parusa ay Batuhin. matayan sa pamamagitan ng pagbato. Okay? Pero dalawa, sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay nasa templo at dinala ng mga eskriba at pariseo ang isang babaeng nahuling nakiapid. Pero bakit babae lang? May asawa ba siya? Nasaan ngayon ang lalaki? Hindi sinabi sa kwento. Pero dinala siya doon at sinabi kay Jesus, nahuli po ang babaeng itong nakikiapid ayon sa batas ni Moises. Dapat siyang batuhin hanggat mamatay. Ano ang masasabi ninyo dito? Nasa ang kaso sa trial, hindi lamang ang babae, kundi kasama si Jesus. Sapagkat naghahanap sila ng dahilan upang maisumbong si Jesus para pati si Jesus ay mamatay din. Alam natin ang kwento. Ano po? Pero ang tanong ngayon ay walang lusot si Jesus. Pag sinabi ni Jesus, sige, batuhin niyo. Hindi, ibig sabihin, masisira ka na yung reputasyon ng mga kaibigan, ng mga publikano at makasalanan. Hindi na siya maawain. Di po ba? Or, agawan niya ng responsibilidad ang mga Roman authorities. Sapagkat ang panahon yun, ang mga Roman authorities lang ang magbigay ng degree na para sa death sentence. Okay?
sagot o sasabihin niya, hindi. Ibig sabihin, pinapayagan niya magkaroon ng extramarital affairs o pakikirapid ng mga may asawa ng panahon niya. Kaya wala po siyang lusot. Pero nakita natin ang karunungan ni Jesus. Sapagkat sinagot ni Jesus, ang tanong na ito hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng konsyensya. Ang sagot ni Jesus ay, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At hinuhulid si Jesus, ang haba ng katahimikan. Halos hindi ang tawag sa Pilipino. Hindi mahalin yung tawag. Hindi mahulugan ng karayan. Tahimik. Sapagkat binigyan sila ni Jesus ng oras para tingnan ang kanilang konsensya, ang kanilang sarili, kung sila po ba ay walang kasalanan. Kung titingnan nila ang kanilang sarili, kung may karapatan ba sila na batuhin ang babaeng ito hanggat mamatay. At ano ang nangyari? Wala pong bumato. Walang lumipad na bato. Sapagkat nakita nila na sila din ay makasalanan. At isa-isa silang umalis. Mga kapatid, nung nakaraang 2 linggo, ang daming naging abogado sa social media. Hindi po ba? Pero hindi na tayo pupunta doon. Kaya, ang nangyari ay umalis sila isa-isa at ang naiwan lamang walang iba kundi si Jesus at ang babae. Ang sabi dito ni San Agustin sa larawan na ito, si Jesus at ang babaeng nag-iapid ay misericordia et mesera. Ang mercy and misery. Ang habag at ang isang kasalanan. Kaya ang tanong ni Jesus, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po Ginoong sagot ng babae. Hindi lang kita parusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapwa ko makasalanan, tunay, 3 linggo na po ipinapakilala sa atin ni Jesus ang ating Diyos. Noong 3 linggo, ang talinhaga ng isang puno na hindi bumubunga, binigyan ng pagkakataon para mamunga muli. Sapagkat ang ating Diyos ay napakahaba ng pasensya. Inaantay na tayo'y magkabunga ng kabutihan. Pangalawa, nung nakaraang linggo, ang talinhaga ng alipugang anak, ang talinhaga ng maawaing Ama, pinapakilala sa atin na ang ating Diyos ay ang Ama, na kung saan kung maging alibughaman tayo at ating bumalik yung ating kaisipan at bumalik tayo sa tahanan, sasalubungin tayo ng Diyos at i-welcome mo. Kung tayo puno ng kayabangan, lalabas ang Diyos at amu-amuin tayo para bumalik sa Kanyang tahanan. Because there's no place like home. Ngayon, sa linggo ito, pinapakita sa atin na kahit gaano kabigat ang ating mga nagawang kasalanan, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Bagkus, tayo ay Kanyang patatawarin. At ang pagpatawad na ito ay hindi po passes, hindi po ticket para gumawa ulit ng bagong magkakasala. Kundi iniimbitahan tayo ng Diyos
upang maglakbay muli tungo sa buhay ng kabanalan. Amen. Tumayo po sila.